Sir, hindi po kaya parang diversionary practice na doon na concentrate sa kaya kayo Well, ang basa ko sa kay Don, tingin ko talaga makitid ang utak niya. I think pera-pera lang talaga habol niya. Isipin mo sinasabi niya pati kagabi. Bigyan siya ng pera kasi tatakbo na raw. Baka akala niya, yung ginawa niya, pwede niya takbuhan lang bigla. Hindi ganun eh. Kasi sanay naman yata sa kumuha ng pera, tumakbo eh. Hindi ko alam ang background niyan eh. Sir, tama po yung narinig. Tama po yung sinabi niya. After niya naglabas ng statement against yung binigyan kanya ng pera. Tama po. Since February pa, hindi ba? February pa siya humihingi. Nalaman ko na mayroon siyang affidavit na ganyan. Parang mga May yun eh. Tapos nalaman ko, kasi umiikot yung ano niya, affidavit niya, nag-leak eh. So just to clarify, sir, wala kayong inutos sa kanyang gumawa ng anumang krimen? Of course hindi. At siya lang yung maaaring gumawa ng mga krimen na iniigit lang laban sa inyo? Well, hindi ko masabi. Tingnan mo, sinabi niya sa akin, gusto niya umalis na. Sinabi niya sa akin, mas kinukuli. Maayos na lang daw niya, makumpleto niya lahat. Sinasabi niya Portugal, sinasabi niya US. Hindi pa niya naisip, ang dami niyang ginawa rito. Pwede pa pumirma na lang siya na magre-recant lang siya. Siyempre, kakasuhan din siya ng mga perjury kung ano-ano. Hindi niya naiisip yun eh. So you would ask a whole departure order against him para hindi makalabas? Well, hindi ko alam. Ang government na ang bahala dyan. Kung ano man ang lumabas sa investigasyon nila. Hindi, in your part, sir, ngayon nag-file na kayo ng kaso laban sa kanya. You ask the court to out the whole departure order? Well, kung pwede. Mas okay yun. Yes. Sir, sinabi na po yung Malacanang kahapon na si BBM po ay interesado dito sa kaso ng missing sa Bumeros. Para po malabas na rin yung katotohanan. You're saying, sir, kanina sinabi mo na wala kang alam. Are you feeling para, ano man po yung, kung meron o wala, pwede kayong matanong ng BI po kaya, and ano po, sinusuportahan niyo, siyempre, yung sinabi ng Malacanang na para malaman yung kung katotohanan. Kasi prominent figure po kayo sa word ng sabong eh. Oh, first, kaya naman ako nandito. Yun na yun eh. Nakikipag-cooperate na nga ako. Sinasabi ko lahat. Kung ano yung nalalaman ko. Kung ano yung abot lang ng isip ko. Mayroon sabihin ko yung mga hindi ko alam na ganyan. Kaya tatanungin niyo ako about the case ko. Ano nangyari sa mga ano. Hindi ko alam yun. Yung nalalaman. Nalalaman ko. Wala kami. So, sabihin ko, tama naman yung sinabi na ating presidente na kailangan malaman ng katotohanan. Kaya lumabas na ako kasi kung lagi pakikinggan siya na siya, eh baka lahat kami guilty na. So, i-repeat ko lang na the reason na nandito kami and the reason we filed the case is because number one, for the truth to come out. Number two, to affirm that Atong Ang and the members of this the investors group are willing to cooperate with government that includes the President, that includes the Supreme Court, and that includes the Secretary of Justice and all the personnel, no? To come out with the truth. We are on the side of justice here. We are on the side of the families who lost their loved ones, who up to now do not know kung saan ang kanilang mga kapamilya, no, kamag-anak, no. So sana sa mabibigay namin ng ebidensya sa complaint na to, because meron mga affidavits dito, no. Sana mabasa rin ng gobyerno and we will furnish them a copy so that sundan nila yung mga leads. Hindi lang isang lead lang na false pa and misleading. Huwag silang maniwala sa hearsay evidence na isang whistleblower na alam natin based on personal knowledge na siya ang nag-i-store. Kasi ang pera-pera lang to at sinabi niya na gusto na niyang umalis ng country, no. Ang pag inosente ka na tao, gusto mong harapin ang kaso para maklear ang pangalan mo. Yung mga feeling guilty lang, sila ang gustong tumakbo. Sila ang gustong mag-disappear. So, tignan natin ang mangyayari sa investigation. Pero dito sa kaso, we are very confident
that there is strong evidence for the 5 cases that we have filed on behalf of Atong Ang. Question, Manila Times. Sir, last question, hingi ko lang. Anong masabi niyo naman about breaking allegations on Sunshine? Although tinanggi na ni Sunshine yung allegations na yun, breaking allegations, ano po masasabi? Wala naman siya kinalaman sa kaso, pabayaan na rin natin. Okay. Sir, just to clarify, may lumapit po ba sa inyo isa sa kapamilya yung mga sinasabi na matay yung kanilang kamag-anak? Araw nila taklolo sa inyong justisya. Wala naman. Sir GMA Public Affairs, ano po ang gagawin niyo sakaling bumili po yung mga kaanak na nawawalan sa buhay ng mga Well, yung nga lang, kaya naman nandito na ako para matulungan na rin. Pero kailangan niya ata akong bumalik doon, may pipirmahan kami uli. So, nasabi na namin lahat. Marami sa, lalo na sa Channel 7, kapareho kahapon, nakikiusap lang ako sa media. Gawin yung fair lang, katulad na hindi naman niya narinig ang side namin. Kahapon lang, isipin nyo, biglang inilabas na niya na sinusuhulan ko si Don. Dapat tinanong muna niya, binabalanse bago siya maglabas. Di ba? Yun parang one-sided eh. Dapat, pag may mga ganong media, di ba? Kung ako tatanungin sa media, may nag-accuse, dapat yung ina-accuse, tatanungin muna bago maglabas, both sides ilabas. Katulad niya. Late ako nagsalita ngayon. I'm sure hindi ako i-cover ng Channel 7 siguro ngayon. Kaya po marami sila. Talaga ito simula umpisa ito mo. Hindi ko alam kung pinopondo. Hindi ko alam kung gumawa pa sila ng pelikula. Ako na naman ang kontrabida. Ayoko nga mag-artista eh. Simula bata ako. Lagi ako kontrabida Saan si eh. Jan? Ayan, kasalanan ni Jan. This is his place of residence. Dito ako lumaki sa Mandaluyong talaga. Lumaki ako sa tabi ng squatter talaga ako lumaki. Kilala ako dito. Talagang dito ako lumaki sa Mandaluyong. Dito wala akong record na, maski magtanong kayo rito, andito ako simula 3 years old, 4 years old yata yun. Wala akong kaso dito maski na ano. Last question po, may pipirmahan pa sa prosecutor. Sir, laban na ito ng isel. Bakit po kayo, sir, ang paniniwala, dapat po kayo wala ng tao bayan sa puto? Well, hindi ako pareho ng Channel 7 na hindi binabalanse lahat. Ang gusto ko lang balansehin niyo muna bago kayo maglaba. Ako, pakinggan niyo lang side ko. Ngayon, i-analyze niyo ngayon doon sa side na sinasabi ni Don. Number 1, tingnan niyo pagkatao niya, pagkatao namin lahat. Wala naman kami yung history na pumapatay ng tao. For sure, nakikinig po at nanonood si Don Matigongan. Ano po gusto nyo direktamente sabihin sa kanya? Magsabi na siya ng totoo. Yun ang sabi ko na, Don, mag-isip ka doon. Kung ano man ang mga, huwag ka na magsinungaling. Tinuri kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan kakasama. Pati ako, papatayin mo pa, kikidnapin mo pa ako. Yun lang, ganun lang kasimple. Kailangan ko ng proteksyon na ng sarili ko na. Tsaka ang grupo namin kawawa na kami masyado. Yun lang. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat. May isla ko, may pagkain tayo dyan. Kain lang kayo lahat dyan ha, tapos bayaran nyo na. Okay na bayaran nyo.